Praise the Lord! It's a happy, a blessed day. Amen po? Amen. Amen. It's nice to see you in the house of the Lord. Shall we all stand po? And let's fill this place with the Lord's love. Naniniwala po ba tayo na tayo ay nabubuhay dahil din sa pagmamahal ng Panginoon sa atin? Amen. Amen. So, ang gagawin po natin ngayon ay sama-sama po nating pupurihin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Lahat ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Ang lahat ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Ayan. Habang inaawit po namin itong awit na ito, let's fill this place with the Lord's love. Maaari po kayong mag-ikot-ikot. Let's have a fellowship with one another. You can shake hands, fist bump, hug each other. Someone might need your hug today, this morning. So let's do this, church. Let's fill this place with the Lord's love. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Sama-sama sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sige lang po, ikot lang po kayo.
magpakailanpaman. Hallelujah! Halina sama-sama purihin ang Panginoon. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama, magpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Purihin ang Panginoon! Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Awitan natin ang Diyos! Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Tayo ay sumayaw sa Panginoon. Sasayaw sa iyo. Sasayaw sa iyo. Sasayaw sa iyo. Minsan pa tayo sumayaw. Sasayaw sa iyo. Sasayaw sa iyo. Sasayaw sa iyo. Hallelujah! Sa iyo. Hallelujah! 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 Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Purihin ka, O Diyos. Patuloy ka namin sasambahin, pupurihin. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon.
at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, pasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y binabahira ng kabanal at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa po.
Maglalaho ang mundo, maglalaho ang kalangitan, maglalaho ang lahat ng tinatangkilik namin, lahat ng aming yaman, lahat ng aming mga bagay na pinapahalagahan, Panginoon. Pero hindi ang katpatan mo, Panginoon. Hindi ang kaluwalhatian mo. Hindi ang pag-ibig mo, Panginoon. Palaging mananatili, Lord. At nagpapasalamat po ako because we have this assurance that your faithfulness, Lord God, will never leave us, will never forsake us. You will always be here for us, Panginoon. Salamat po. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. At dahil dyan, sa iyo ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa iyo ang aming pagsamba. Sa iyo ang aming pinakadakilang pagpupuri, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tinataas ka namin sa aming buhay at sa aming pananambahan ngayong araw na ito. Kami ngayon na nasa church, nasa online, Panginoon, nasan man kaming lugar ngayon, sinasangguni namin sa iyo ang aming mga buhay. Inalagay namin sa iyo ang aming mga lalahanin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming pinagahari ngayong umagang ito, ngayong sandaling ito. Wala pong iba, kundi ikaw lang ang mangungusap, ikaw lang po ang maitataas, ikaw lang po ang itatanghal sa aming buhay. Gamitin mo nga po ang aming tagapagsalita ngayong araw. Ikaw po, Panginoon, ang lumukob sa kanya ng iyong presensya. Itago mo po siya sa lambong ng iyong pag-iingat, ng iyong anointing, Panginoon. At lahat ng makakarinig, Panginoon, ng iyong salita ngayong araw ay magkakaroon po ng pagbabago. Ikaw ang mangungusap sa kanila personally, Lord God. Nandito man sila online or physical service, Lord God. Ikaw po ang kakatagpo sa kanilang mga problema, sa kanilang mga tanong, sa kanilang mga lalahanin, Panginoon. Kung meron man po sa kalagitnaan namin ngayon na may karamdaman, dahil dakila ka tapat, Panginoon, ang pangako mo ay pinangahawakan namin. Sa iyo pa rin po magmumula ang kagalingan. According to our faith, Lord God, it will be done to us, O Jesus. Thank you, Jesus. Kung meron man po, Panginoon, sa amin na merong kalituhan ngayong umaga, salamat sa kapayapaan, sa shalom na ibinibigay mo sa bawat minuto, sa bawat oras. Salamat po. At maging sa aming bansa ngayon, salamat, Panginoon, dahil naniniwala at nananampalataya kami na mahal mo ang Pilipinas, Panginoon. We believe that righteousness exalts a nation, Lord Jesus. We just pray and declare that you will raise up righteous leaders in this country, Lord God, because you love this country. Philippines is only and always for you, Panginoon. Kung meron man po kami, Panginoon, participation sa unrighteousness sa bansang ito, kung kami man po ay nakikihalubilo, nakikisama, Panginoon, sa mga maling gawain, patawarin mo po kami, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magluklok at magbigay sa amin ng righteous leaders, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang humawak sa sitwasyon ng aming bansa. I-spare mo po kami sa anuman pong mga kalamidad, sa anuman pong mga problema, sa mga kalamidad, sa mga problema, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas sa bansang ito. At sa araw na ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na aming pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. At amen. Bago po tayo umupong lahat, pwede po bang magkamayan muna tayo, magbatian, magyakapan. Let's greet one another with the brotherly love, sisterly love. Sige po. As we greet one another, pwede niyo po bang sabihin sa kanila, welcome home! And welcome home sa isa't isa. Sige po, meron pa tayong mga spaces dito sa harapan. Huwag po kayong mahiya dito sa may bandang harapan. Alam niyo po ba, mas maraming natatanggap na pagpapala yung mga nasa harapan. Ayan. Sige po, we'll give you a few seconds para mag-settle down. Sino po gusto ng pagpapala? Yan, punta po kayo dito sa harapan. Meron pang spaces. Sayang po yung space. Yan, sa susunod, sa likod na natin ilalagay lahat ng upuan. Sige po. Okay. Pakingitian nga po ang isa't isa, yung inyong mga kaliwat kanan. Pakingitian po, pakibate. Welcome home.
And welcome to Marikina Foursquare Gospel Church. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. Gusto lang po nating i-recognize, baka po meron tayong mga bisita ngayong araw, mga first-timers or second-timers na hindi pa nare-recognize sa area na ito po. Baka meron. Taas lang po ng kamay. Meron po ba bisita, visitors? Okay, wala po. Dito po sa bandang gitna ko, taas lang po ng kamay, mga bisita, first time, second time, meron po, visitors. Ayan, meron po, welcome po sa inyo, dun po, yan. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church. And dito po, sa area na to, baka meron. Taas lang po ng kamay. Okay, same faces. Sa atin po mga nanonood sa live stream natin ngayon, and if you're watching this sa YouTube din, kung first time nyo po na ma-encounter ang live stream ng Marikina Foursquare Gospel Church, type nyo po dyan, I am new here, para po makapag-connect po kami sa inyo at magkaroon po tayo ng connection. Siyempre, nag-connect tayo. Magkaroon po tayo ng connection with one another. And we can be friends with you din po. Pero kung lagi na po kayong nanonood, kasama natin sa online service, i-type nyo po, hindi lang yung pangalan nyo, pati yung mga kasama nyong nanonood, para nare-recognize po namin sino ang mga kasama natin sa live stream services. Okay, punta na po tayo sa ating mga halagang paalala. Ngayong moment na to, bibigyan ko po kayo ng siguro 5 seconds to please, to kindly silent your cellphones and put them sa inyong mga bag. Kung kaya nyo pong i-off, mas maganda. Sige po, bigyan ko kayo ng 5 segundo to do that. Pag-usapan natin to sa ating members meeting, members assembly, and I hope naintindihan at naunawaan po ng bawat isa. Okay, so 2 hours lang naman po. Let's keep our services distraction-free. Okay, thank you po. Announcement po, sa Wednesday, balik po tayo ng Faith Night. Tama po ba? Faith Night tayo on Wednesday. Or OPC. OPC po tayo sa Wednesday. So, tune in po sa ating Facebook page, 6:30 p.m. Magsama-sama po tayo manalangin, nasaan man po kayo, sa bahay, o kahit nasa office, or even nasa commute po kayo. Sa pang paalala, RNR po sa February 14. So, kung wala po kayong ka-date, o kaya kung kahit may ka-date po kayo, dito na po kayo magkipag-date sa RNR Fridays, 7:30 p.m., to be announced po ang venue. So, pina-finalize pa ang venue. So, makipag-ugnayan po kay Teacher Lester or kay Kuya Nats. Sama nyo na rin po yung mga ka-date nyo dyan. Ang ating po mga prayer warriors and UFW, kasama po ba dito? Yan. UFW and prayer warriors, meron pong prayer walk na gagawin sa February 15, Saturday, 6 a.m. At ang kitaan po ninyo ay sa McDonald's sa may Nangka. So doon po kayo magkita-kita, lahat po ng prayer warriors at ang ating mga UFW, meron po kayong mahalagang activity na gagawin, mananalangin kayo ng sama-sama habang naglalakad. Yan. Kung mas maaga-aga kayo, pwede rin po siguro kayong mag-almusal sa McDo. Yan. So, 6 a.m., makipag-ugnayan po kay Sister Auring, kay Sister Virgie, para sa iba pang mga detalye. Okay, another announcement. Ayan. Salt and Light po natin sa February 16. Yan. Si Joey po ang mag-announce, ba? Joey. Ayan, sa mga kabataan po, meron po tayong Salt and Light this coming February 16 sa Sunday po. So, ayan. So, Love Month special po natin yan. So, oras po natin dyan, huwag nyo na lang po pansinin to, ay 3 p.m. So, kaya po 3 p.m. para meron pa po kong oras ang inyong mga anak, ang mga kabataan, na mag-ayos. Kasi po, ang ating susuotin ay semi-formal. Imagine nyo na lang mga teens and youth, meron kayong ka-date that day. Gusto niyo yan, di ba? Tama, charing. Ka-date natin ay si Jesus that day, okay? So, ang color natin
ay black and white. So pili na lang kayo doon kung ano doon, yung black ba or white. Kayo na po ang bahala. So ayun, para sa iba pang mga details for Sunday, wait nyo na lang po ang aming announcement and ipopost sa ating page. Okay po? So yun lang naman po. Thank you po. Ayan, congratulations po sa ating mga kapatid na nabaptize kahapon. So, meron po bang mga nandito ngayong service na ito nakasama kahapon? Tayo lang po, tayo lang po. Gusto po nating i-celebrate yung pagsunod nila sa Panginoon through water baptism. Baka po may kasama tayo dito? Meron po ba? Wala? Nasa first service po ba sila lahat? Ayan, si Brother Jess Agder. Meron pa po ba? Okay, so no more turning back for our yung mga disciples ng Panginoon na sumunod through water baptism. Meron po tayong 8 kahapon. At kung gusto nyo na rin pong sumunod sa Panginoon through water baptism, you have decided to really follow Jesus, no more turning back, makipag-ugnayan lang po kay Pastora Glo para ma-schedule po kayo sa susunod. Without any more announcements, I'm calling Sister Virgie. Ayan, good morning po sa lahat. Dumako naman po tayo sa Alabaster Outpouring, UFW. Pero ang ating FSY ay kasama na po. Kaya pakibigyan na lang po ang FSY. Ay, FYC pala, sorry. Huwag mo akong sigawan. FYC daw. Sige po. Gusto ko lang po i-share yung ating Alabaster po talaga ay marami po itong napupuntahan. Kaya yung heart ko po talaga rito ay nakaredy na talaga lagi. Pagkadating ng February, iniisip ko na talaga yung Alabaster. So, sabi nga, ang pagbibigay po natin sa Panginoon ay talagang yung heart natin dapat yung talagang yung napipil natin kung paano tayo i-bless ni Lord. Kaya ibinabalik din natin kay Lord ang blessing. So gusto ko lang pong i-share sa inyo yung word niya sa Romans 12:11. Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Kasi po yung paglilingkod po, ito rin po ay isang paglilingkod. Hindi man po ito kinikilos natin na yung mga ginagawa po sa church, ito po ay isa rin paglilingkod ang pagbibigay. Ito po ay napupuntahan sa Kuya. Ayan. Ito po ay napupuntahan sa local church ng 15%. Division, 10%. District ay 10% at national ay 65%. Tapos, napupuntahan po itong mga to sa needy aged ministers. Yung ating pong ibig sabihin nito, yung mga pastor po natin na retired. Yan. Ito po talaga ay sinusuportahan natin, gaya po ni Pastor Starsky. Yeah. Ay, nagas ka, sorry po. Patay na pala si Pastor. Sorry po. Ay, lagi ako nagpapatawa. Teka lang. Sa Bible Scholars. Kasi Pastor, hindi ko po kasi siya nakilala eh. Ayan. Malapit na po. Bible Scholars, 25%. Bible Schools, 10%. Ayan, Bible Scholars kaya aral lang po tayo ng aral. Bible Schools, 10%. Ayan, meron din po. Mobility Fund, 10%. Regional Fund, 7.5%. At ang General Fund, 7.5%. Ayan, praise the Lord, di ba po? Kaya huwag po tayong manghinawa na magbigay kasi po marami po talagang nabibless. Kaya thank you Lord sa mga taong nagbibigay. Sige po, paredy na lang po natin yung ating offering. Pananalangin po natin. Thank you Lord. Thank you Lord, O God, sa aming ibibigay na to na alabaster, Panginoon.
Alam po namin na ito po'y maraming napupuntahan, O God. At dalangin ko nga po, Panginoon, ng mga nagbibigay, na patuloy na sumusuporta, patuloy na naglilingkod, Panginoon, sa iyo, O God. Patuloy mo po silang pagpalain upang kami po ay makatugon, Panginoon, sa iyo, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Praise. Ayan po. Thank you for always participating sa ating pong alabaster outpouring, and the Lord will bless you more as you participated in this gawain po ng UFW. Today is another day, another Sunday another Sunday for the month of February, another Sunday for the Love Month na tinatawag natin. And this month, tayo po ay tumatalakay sa ating pong theme for this month na Love Conquers All. Ayan po, ay nandito po tayo last Sunday at ating pong napakinggan fully yung pag-ibig po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po? Narinig po natin, naunawaan po natin yung kalakihan ng pag-ibig ng Panginoon, yung dakilang pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig na nagpapatawad, yung pag-ibig na tumatanggap. Sabi nga po ni Ate Esther last Sunday, how deep, how wide, how high. Ang pag-ibig ng Panginoon, yung crazy love ng Lord, no, na tumanggap sa atin, nagpatawad sa atin. Sabi nga ng isang quote doon, nothing you have done could God love you any less. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay naandun sa sukdulan. At yun po ang klase ng pag-ibig na naranasan po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Are you all glad with that kind of love that you have received from God? Kaya ngayong maga, andito tayo muli para po pagpatuloy po natin ang patungkol po dun sa tema natin na Love Conquers All. Kung paano nga ba ang pag-ibig ng Panginoon ay gagamitin niya para ang lahat ay makonquer. But last Sunday we talk about yung love ng Lord. For today, pag-usapan po natin yung love triangle. Ayan. Love triangle, Pastora Glo. Patapos namin matutunan yung dakilang pag-ibig ng Panginoon, eto naman, yung love triangle. Ano ba yung love triangle? Sino ba nakaranas sa inyo ng merong ka-love triangle? Yung meron ka-love triangle, naranasan po ba natin yan? Maybe some of you experience na nagkaroon ng love triangle. At pag binanggit po natin yung love triangle, ano po yung unang-una nating naunawaan po papasok sa isip natin? Pag sa pelikula, sa movie, pag love triangle, yung ka-triangle ay yung yung kabit, okay. Yung kontrabida, kalimitan, di ba, kontrabida, ang dun sa triangle, nagbubuo ng triangle, di ba? Kung yung dalawang bida, no, nakilalang-kilala, meron papasok na ka-love triangle, tinatawag natin kontrabida, kung saan siya yung nangiinis, nagagalit, nagpapahiwalay, sa dalawang pusong nagmamahalan. Ano po? At ngayon po ay medyo mainit-init pa kung kayo po ay merong social media, Facebook, saan pa ba, no? Instagram, kalat na kalat ang balita ngayon sa pagkakaroon ng third party, no, ng ka-love triangle. No po, kilala niyo po ba yung may ka-love triangle ngayon? Na ang kanilang pagsasama ay biglang nag-collapse? Okay? Kilala na iba? Okay. Papangalanan ko po ba? Okay.
Hindi ko na lang papangalanan kasi baka mako tayo dito. Pero kilala niyo yun. Okay. At yung kalab triangle niya ay meron kaparehong, nung partner niya may kaparehong, ang tawag dyan? Tattoo. Ha? Kaya ang tawag ko sa kanya, tattoo girl. Ayan. Okay, nag-collapse yung family because of that. Third party. No, kung isipin natin, lagi nagpapagulo, kontrabida, doon sa samahan na masaya ay nanggugulo. That's how we picture third party. Mag-isa magkakaibigan, may pumapasok po ng third party. Tama po ba? Kung dati mag-best friend kayo. Naman, mag-best friend pa rin po ngayon, ano? Okay. Kung dati masinsamahan nyo, naman pumapasok lagi ay hindi nagpapagulo, kundi mas nagpapasaya pa dapat doon sa man bilang magkaibigan. Meron din mga samahan na because of the triangle ay nagugulo. Imagine, before the election, that was way back, 2021, I think, 2022. Ang saya-saya po ng unity. Okay. Ngayon po, wala nang unity man, no? Ba? Bigla na lang sila nagka-windang-windang at nagkawasak-wasak dahil sa third party. Okay. Hopefully, yung love triangle, ang third party, ay siya pong nagiging daan para maging maayos. But then, sa mga napapanood po natin, lalo sa movie, ay nakikita natin that the third party is always the cause, no po, ng breakup, ng collapse ng family. Magandang pamilya nasisira dahil doon sa mga third party. And somehow we know, may makilala tayo that because of that the family had collapsed. Pero pag-usapan po natin ngayong umaga, sino nga po dapat yung third party sa ating pong samahan, sa ating pong buhay Kristiyano, who is that third party na dapat ay kinakailangan na always present in us. Okay. As we talk about last week about the love of God, tingnan po natin yung kahalagahan ng third party sa buhay po natin. Okay, tingnan po natin according dun sa definition ng third party. And the third party no kung saan dapat lagi nag-i-intervene, umaayos, hindi nagwawasak, hindi naninira. Ang sabi po ng isang meaning dito, ang third-party intervention is when an individual, okay, or organization who is not a party to existing proceedings applies to participate in those proceedings. The term third party relates to the position that the intervening individual or group holds in the eyes of the court. A party becomes a third party intervener when the court accepts their application to participate in the proceeding. Yung pangatlo po, dun sa kung merong kaguluhan, yung pangatlo po na third party, ang sinasabi po na taga-ayos. Wala siyang alam, both side, pero wala siyang dapat kinakampan, pero siya po yung nagiging taga-ayos. Sa barangay level po natin, meron po tayo ditong, wala si Sister Ruby, no? Meron po tayong tinatawag na lupon. Tama po ba? Kapag meron nagkakaproblema within the barangay, ang magkapitbahay ay nagkakagulo dahil lang sa pupo ng dog, no? Nakapakalat-kalat sa daan at matatapakan mo. Siyempre, magrereklamo yung kapitbahay. Ano pa? Dinadala sa lupon. Nawala ng gamit sa bahay, so nilalapit sa lupon. Maganong pagkakataon. Ano pa, yung lupon, I remember, sabi nga po, nung si Kuya Aldrin po ay accidentally ay nakabunol po siya ng bata, meron dun po, lumapit dun po siya sa barangay, no, kung saan ay tumutulong po sa kanya. What is the third party? Ano yung kahulugan at kahalagahan ng pagkakaroon ng third party? Ang third party po dapat ay nakikinig sa conversation. During ng lupon, di ba, Kuya Aldin, ano kayong dalawa? At ang lupon ay nakikinig sa panig mo at nakikinig sa panig ng pamilya ng bata. Nakikinig yung third party. Okay? So, just think about the third party that you have. Nakikinig siya sa ating conversations. And the third party dapat laging nakatingin sa ginagawa. Alam
yung details ng ginagawa natin. In that case, balikan ko si Kuya Aldrin. During ng pagbalik niya sa lupon, tinatanong ulit siya, what transpired? Right, Kuya Aldrin? Tapos, sasabi niya in details kung ano nangyari. Okay, ang third party po natin, lagi pong alam ang ginagawa natin. Nakatingin po sa bawat isa sa atin. And lastly, the third party, alam ang laman ng puso. Meaning to say that third party is so close to us, alam yung laman ng puso. Alam niya kung ano yung kalalagayan, alam niya kung ano ang yung pinagdaraanan. That's like what happened to Kuya Aldrin. He knows exactly what ang pinagdadaanan ni Kuya Aldrin. Kakapusan ng finances, everything, alam nung tumayong third party in that pangyayari. Kapag sa usaping relasyon po, na lahat tayo is into relationship, naniniwala po ba kayo doon? Walang tao na nabubuhay ng walang karelasyon. Do you agree with that? Walang tao na nabubuhay na walang karelasyon. Okay. Lahat po tayo ay nabubuhay that we are related to somebody else. Okay. Alisin po natin pag sinabi relasyon, it talks about your husband, it talks about your girlfriend or boyfriend, but all of us are created na meron pong karelasyon because we are relational being. O, nakikipag-relate po tayo sa kapwa po natin. Kaya po sa kapag-usaping relasyon, problema sa relasyon, sa mga gaps na nangyari sa buhay, sino-sino ang nagiging tagapamagitan o sino ang ginagawa natin tagapamagitan? Who is the third party kapag meron pong usapin sa relasyon? Sa panig ng hindi nagkakasundo, who stand as a third party? Sino siya? Sa third na umaayos, supposed to be, na hindi pagkakasundo. Today, let us have that more na pag-unawa, what the love of God could do in terms na ating relational gaps, problems, in terms ng kung papaano yung pag-ibig ng Panginoon that had been embedded in your heart at sa puso ko ay gagamitin ng Panginoon so that every relationship po ay maging maayos according doon sa pagmamahal ng Panginoon. God is so good. Amen po? God is so good. And this morning, let's have yung pong, I'll just round the story about the parable of the Good Samaritan, sapagkat ang story ito ay pamilyar na sa bawat isa. Sa mga hindi pa pamilyar, I will give you just the summary of it. Yung story po about the Good Samaritan written in Luke chapter 10, verses 25 to 33, ay naglalaman po ng conversation na isang learned man, na isang matalinong tao between him and between Jesus. Ang kanya pong tanong, anong gagawin niya to inherit? Okay? At magkaroon siya, what shall I do to inherit eternal life? Para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang sagot ni Jesus dito, he said to him, what is written in the law? How do you read it? And he answered, you should love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself. This story ay nagsasabi po na kung saan, along the story, yung the priests, the Levites, okay, ay hindi tinulungan yung taong pinagnakawan at nasugatan. What we have seen in the story is the Good Samaritan na tumulong po doon sa wounded man. Okay. Alongside the story, ang tatanong po dito ni Jesus, kasi nagtanong yung lalaki, sino ang kanyang neighbor? Sino ang kanyang neighbor? Okay. Along the story, yun po ang tanong. Sa atin po ngayon, who is our neighbor? Who is those others na dapat ay binibigyan po natin ng magandang relasyon? Alongside the story, I would say na kaya hindi tinulungan probably ay meron silang feeling of discomfort,
animosity doon sa lalaki na kung saan ay nirab, pinagnakawan, sinugatan. Okay. Pag sinabi po nating animosity, yung feeling ng ill feeling, it is common. I would say it is common sa lahat sa atin. Kasi pag po sinabi po nating animosity, ito yung feeling ng dislike mo isang tao. There's the friction between the two of you. Magkaminsan ay meron kang resentment, meron kang bitterness sa tao. Yung feeling of animosity ay nangyayari, hindi lamang sinabi natin na, kasi yung animosity, ang ibig sabihin sa Tagalog, matinding poot. Okay? But ngayong umaga, pag-uusapan natin those relational problem na somehow ay nararanasan natin commonly. It may be in the family setting, ano po? Halimbawa po sa pamilya, sa family relationship, pag sinabi po nating animosity o yung pagkakaroon po ng feeling dislike, resentment, di po ba sa loob ng tahanan ay madalas nagkakaroon din ng iritasyon? Tama po ba? Nagkakaroon ng ramdam ng pagkainis? Magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid sa kapatid, nagkakaroon ng ramdam na naiinis doon sa kasama sa bahay. Tama po ba? Sino magluluto ngayon? Sino maghuhugas ng pinggan ngayon? Okay. Sabi ng bunsong kapatid, nagugas na ako kayo ng umaga, ikaw naman ngayon kuya, ngayon tanghali. Okay. Kung may kapatid. Kung walang kapatid, siya lahat, umaga, tanghali, gabi, o magreklamo siya sa nanay. Okay. Mga iritasyon inside the family. Okay. Magligpit ka lang ng mga bagay-bagay, magtupi ka ng damit. Mamaya na. Okay. Sabihin ng nanay sa anak, nakatambak na, santambak na ang tupiin na damit kasi taas na yan ng, pwede ba, tupiin mo naman yung damit mo. Mamaya na po, nay, busy pa ako, may ginagawa pa ako. Okay. Mga nangyari inside the house, pero is there an irritation na nangyayari? Meron po ba? Okay. Sa relasyon mag-asawa, okay? May mga asawa dito, di po ba? Naranasin natin minsan naiirita tayo dun sa partner natin, sa asawa natin at some point na mga issues sa bahay. Kami, iritasyon ko lagi kay Tito Ray. Pag kinausap ko, kakausapin ko na, katabi na sa tenga kasi hindi ako marinig. No? Sinabi ko na, nakalapit na ako sa tenga. Hapa din ha. Okay. Pag tinaas ko na yung boses ko po kasi pag tumataas, nag-high pitch eh. Okay. So alam nyo na, kasunod po. Pagka ganun, ibig sabihin, mga iritasyon. Just because of that, our tolerance is not that much to understand the person. Okay. Sa larangan po ng ating trabaho, ng ating workplace, dumating po din ba nagkakaroon ng ganitong pagkakataon, the feeling of animosity to your co-employee, to your boss to employee, employee to boss, employee to employee. Meron bang pagkakataon na nakakaramdam ng animosity, the feeling of may cutthroat competition sa company, dapat ako yun, dapat ako ma-promote. So, kaya kailangan lahat gagawin. Just to be on top. Okay. Hopefully, sana naman walang taong tinatapakan. Kasi yung taong natatapakan, magkakaroon na ngayon ng damdaming hindi maganda doon sa tao na nag-aspire so much. Okay. What am I saying today is that yung pagkakaroon po na naramdam ng inis, nakakaramdam ka ng pagkairita, nakakaramdam ka minsan ng galit sa isang tao, ay nararanasan po nating lahat. Tama po ba? Nararanasan po natin lahat from time to time, sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang tao, nararanasan po natin yung feeling na naiinis tayo, naiirita tayo, naggagalit po tayo. Okay? Dun sa tao. Okay. Let me go to this passage in James chapter 3 verses 13 to 17. Ang sabi po dito,
who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Pansinin po natin, saan po nanggagaling yung animosity, yung inis, yung galit. Okay? At iminik pakishow natin yung triangle. Ito po yung love triangle supposed to be. Na dapat, ganyan po yung love triangle po natin. It should always be the third party, should always be God. God Himself. Last Sunday, narinig po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung gaano ang ginawa niya para tayo ay patawarin, para tayo ay tanggapin, linisin sa ating mga kasalanan by sending His only Son, Jesus. The extent of God's love sa bawat isa sa atin. No? Yung kanyang anak, pinako sa krus. Ganun tayo kamahal ng God the Father. Walang question sa pag-ibig ng Panginoon. Yung narrow down na kulay pink or red. Walang question sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Walang question sa pagmamahal ng Panginoon sa iba. Mahal tayo ng Panginoon Diyos. Wala siyang tinatangi. Makasalanan mo o hindi sapagkat nilinaw nung preaching ng Sunday, even, no? Makasalanan ay tinanggap ng Panginoon, iniibig ng Panginoon, minahal ng Panginoon. So there's no question about the love of God to you and to me. Wala pong question doon. Pansinin naman po natin, if we have no question about the love of God for you and for me, atin pong pansinin ngayon, yung atin naman pong reciprocity ng pagmamahal sa Panginoon. Paano natin nire-reciprocal yung pag-ibig ng Panginoon? Paano natin ipinapakita that we as a human being na minahal ng Panginoon, nagmamahal din tayo sa Kanya ng ayon sa pagmamahal na tinanggap natin. Do you have that same extent ng love na pinapakita natin sa Panginoon? Yung arrow pataas. Do we love God? Sabi nung tanong nung lawyer kay Jesus, kung paano siya magkakaroon ng eternal life. Ang sagot ni Jesus, love Him with all your heart. Okay? Love Him with all your soul. Love Him with all your mind. And love Him with all your strength. As we go to this morning, pansinin po natin, kamusta po yung relasyon natin doon sa God na nagmahal ng labis sa atin? Do we love Him just like He has loved us? Do we love Him fully? Para if we love Him fully, if we love Him truly, we could love others easily. Kapag ang puso po natin ay puno ng pag-ibig ng Panginoon at lagi natin binabalikan yung dakilang pag-ibig ng Panginoon na ginawa para sa iyo at para sa akin. Nawa po yung pag-ibig ng God, patuloy na nagpupuno sa ating mga puso. When we say, sinabi natin, love Him with all your heart. Yung state of emotion natin, lahat ng kabahagi nun, lahat ng emosyon, yung ating will, yung ating conviction, ay dapat na nagmamahal sa Panginoon. After learning how much God loves us, dapat ngayon, ginagawa po natin ang pagmamahal sa Panginoon na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Love Him with all your soul. Yung pong immaterial part natin as a person, nagmamahal sa Panginoon. Love Him with all your mind. Pag sinabi natin, love Him with all your mind because you know who God is to you, mahal mo siya. You have the capacity to reason out. Kaya kinakailangan mahal mo siya based on that reason ng pagkakilala mo sa Kanya. Naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, then
You could love Him with all your mind because you know God is the God of love and God gave His Son for you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And that you love Him with all your strength. Okay? Kung papaano tayo binigyan pa ng Panginoon ng strength, about this tayo may kanya-kanya tayong lakas. May kanya-kanya tayong abilidad. May kanya-kanya tayong power, nakakayahan, kalakasan. Are we using that para express natin na ating pagmamahal sa Panginoon? Ginagamit ba natin yung mga bagay na yan para express yung love natin to God who loves you so much? Sapagkat yung relasyon po natin sa Panginoon, babalikin po natin yung God's love in you, God's love in us, yung po ang magko-conquer ng lahat. Because God is a God of love. Kaya kahit na ano ang pinagdaanan ng kanya na si Jesus, even Jesus, andun yung kanya pagmamahal sa atin, kahit anyang kapagdaanan, He was able na pagdaanan yon because yung love sa kanya ay nag-overflow. Kamusta po ang ating relasyon sa Panginoon? Personally, how is your relationship with God? Andun ba sa punto na sasabihin natin that, Lord, I love you with my whole being. Pag whole being natin kasama ang lahat-lahat sa atin na nagmamahal sa Panginoon. Sabi po ng isang quotation that we can only truly love God. If we truly love God, then we can truly also love others. Kasi nag-emanate yung love na binigay sa atin ng Panginoon para tanggapin ang isa't isa, para mahalin ang isa't isa. Okay. Ang sabi po kasi ng, balikan po natin yung James chapter 3, ang sabi po dito, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom ay hindi po galing sa heaven, but it is earthly, and spiritual and demonic. Ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay may ganun sa kanyang puso? Okay? Ang sabi po ng verse, where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kapag ang puso po natin, tayo po, ganito nararamdaman po natin, then ang resulta po ay hindi maganda. Doon po sa ating slide na kasunod, okay, dahil po sa mga ganong gawain, nabibreak po, okay, yung relasyon natin sa isa't isa. Ang relasyon mo na maganda sa magulang mo ay mabibreak. Ang relasyon mo sa iyong anak ay mabibreak kapag meron yung sinatawag natin na bitter envy and selfish ambition. Okay. Kamusta po? How is your relationship with the people God put in your life? Malina po na pinapakita sa atin yung neighbors na tinutukoy are the people na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa iba't ibang aspeto ng buhay natin, in our journey called life, we meet a lot of people. Tama po ba? Mula nung bata tayo sa pag-aaral natin, elementary, high school, kolehiyo, nagkatrabaho ka, you meet a lot of people. Okay. Kulang ang kamay at paa, kulang siguro 100 para sabihin natin that tayo ay nakamit ng iba't ibang klase ng tao, iba't ibang tao. The question is, kamusta po ang relasyon natin for those people God put in your life? Paliitin po natin po. Huwag muna tayo sa labas, huwag muna tayo sa maliit na bahagi na kung saan ang pagrelasyon po natin na tinatawag po natin. Ang sabi po kasi ng verse, malina po na kinakailangan dapat po, alias read it in Tagalog, okay. Dapat po ay ipakita natin na tayo ay marunong
at nakakaunawa sa pamamagitan ng wasong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Hindi sapat na magaling, maraming alam, dapat mabuti kang tao. Okay. Kamusta po yung ating pakipagrelasyon dun sa mga tao na binibigay sa atin ng Panginoon? Okay. Balikan po natin ating pamilya, no? It's just because alam natin tayo, all of us came from a family. Kamusta po yung relasyon natin? Kung ikaw ay magulang, kamusta ang relasyon mo sa iyong anak? Kung ikaw anak, kamusta ang relasyon mo sa iyong magulang? Kung tayo bilang mag-asawa, kamusta ang relasyon natin sa isa't isa? Wala bang anything that would cause that relationship to break off? Marami sa mag-asawa, sabi ko na kung may love triangle, nasisira because of some, sabi natin na mga maling gawi, maling decision, probably na nagagawa any of the spouses. Mari is the husband na nagkaroon ng another party. It may be a wife. No? Na kung saan nasisira yung kanilang relasyon bilang mag-asawa. Maraming pagkakataon na maraming ginagamit para masira yung relasyon na nabuo na. Binuo, pinaghandaan, maraming taon ang ginugol, sa panahon pa lang ng ligawan, sa panahon ng pagsasama. Pero mga pagkakataon na nasisira because of some circumstances in life. No? Nagiging mahina in terms ng i-conquer yung kanilang pinagdadaanan na problema. But if the husband and wife has Jesus in their hearts, even the children have Jesus in their hearts, anumang problema ay kayang malampasan. Anumang challenges in life ay kayang malampasan sapagkat yung love ng God nag-e-emanate sa puso dapat ng mag-asawa is able to conquer yung kanilang pinagdadaanan na problema. The more you love God, the more you could love others. The more you love God, the more you could love your husband. The more you love God, the more you could love your children. The more you love God, the more you could love your parents. The more you love God, the more that we could love one another. Tama po ba? Kung mahal natin ang Panginoon, mas magiging mahal po natin dapat ang bawat isa. Dahil naranasan na po ba natin, yung naranasan ng mga Bible character na kung saan lang kanilang buhay had been put into risk, pero sila hindi nagpakita ng galit, kundi pang-unawa pa rin sa kanilang mahal sa buhay. Take note what happened kay Joseph. Po, kinainggitan ng mga kapatid. Kinainggitan ng mga kapatid si Joseph. Okay? At dahil kinainggitan siya, sa inilagay sa well at ipinagbili as a slave. Enough para magalit siya, but yung pag-ibig ng Panginoon na pumupuno sa kanya, there's no point na kung saan ay nagalit siya sa mga kapatid niya, kundi andun yung kanyang pag-unawa sa lahat na nangyari, and he understood that it is the will of God na nangyari because God has a plan and a purpose. Dahil yung pag-ibig ng Panginoon ay pumupuno sa puso ni Joseph. Sa atin po ba ngayon, does your love for the people God put in your life reflect your love to Him? Yung bang pag-ibig mo ngayon at yung pag-ibig mo sa mga tao na iyong kasama ngayon, ito ba ay nagre-reflect ng pag-ibig mo sa Diyos? Naramdaman ba nila na mahal mo sila? Naramdaman ba nila yung care mo sa kanila? Naramdaman ba nila yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig na pinapakita mo sa kanila, ipinapadama mo sa kanila? Dahil kapag hindi po naramdaman, yung pagpasok po, no, yung sinasabi natin ng mga envy,
yung hindi pagkakasundo, nasisira po ang relasyon. Nasisira ang relasyon. Sa isang mag-anak na nga lang, kapag nagkainggitan na magkapatid, okay, doon sa attention ng binibigay ng magulang, it will cause problem. Pero sa atin po ngayon, kamusta nga po yung pag-ibig na atin pong pinapadama sa bawat isa? Ito po ba ay nag-reflect ng pag-ibig natin sa Panginoon? The love that God in you. Is it enough yung pag-ibig na naramdaman mo para ipadama mo yung pag-ibig sa iba? Nawa po, bilang mga nakakakilala sa Panginoon, makita sa atin yung pagkakaroon ng, dapat ngayon, less ng envy po natin. Hindi na dapat na naiinggit sa iba, kundi dapat mas love mo yung iba. Dapat alam mo yung kapakanan ng iba. Dapat masaya ka kung ano meron sila. Pag tumingin ka ngayon sa social media at nag-post ang isa ng pumunta dito sa lugar nito, kumain sa masarap na kainan nito, eto ang kalipunan, eto ang ginawa nila, merong magpo-post, sana all. Po. Nakiti kayo, no? Sana all. Sana ako din. Andun sana. Ganyan din. Okay. When we say sana all, para minsan we wanted, kung ano naranasan niya, there's no wrong na angarin natin na maranasan natin. But I believe God has His own way of blessing each one of us. Tama po? Ang Panginoon ay nagbibigay ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. May social media nga lang. Kaya ang tendency nagiging standard natin kapag siya ay ganito karami, ganito kasarap ang kinakain. Siya yung pinagpapala ng Panginoon. It became a standard. Pero, pansinin mo sa loob ng tahanan mo, simpleng pagkain lang yan, kumakain kayo ng pamilya as a whole, it is a blessing coming from the Lord. It is a blessing coming from the Lord. Kaya po, pag sinabi nating we love God and we love others, hindi po tayo kakikitaan ng pagkainggit doon sa nakikita natin na pinagpapala ng Panginoon. Sapagkat when you experience God's love, it is more than enough for you. The blessing of God is in you. Amen po ba? Kung ano meron tayo, be happy with what we have. Okay? Kapag po ang pag-ibig ng Panginoon ay pumupuno sa atin, dapat tayo ay nalilesen na yung pagiging magagalitin. Nalilesen na yung pagiging irritable. Nalilesen yung dapat ang daling mainis. No? Nay, nakita niyo po ba yung panyo ko? Nay, nakita niyo ba yung sapatos ko? Andiyan sa ilalim ng upuan. Hindi ka po makita, Nay. Kasi ang pinanganap dapat mata. Hindi bibig. O mga simpleng di ba? Nangyari sa bahay. Yung pagka-iritasyon natin ay laging nakikita na darama. Minsan, hindi mo man sinabi, pero your action speaks of anger, ng inis. Okay? Hindi ka nga nagsalita, pero kitang-kita naman sa aksyon ng labi mo. Kitang-kita naman sa reaksyon ng mata mo. Naggalit ka, di ba? O kaya naman tumataas ang kilay mo. Pinapakita natin yung ating anger in different ways. Pero meron. Nararamdaman, pero when the love of God is in you, dapat nalilesen. Natatanggal unti-unti. Pinapapalis natin, pinapachap natin sa Lord. Kasi yung love ng Lord ang dapat na nag-e-emanate sa atin. Okay? Amen po? Okay.
Dapat maging kontento tayo. Dapat less greedy. Maging kontento for what we have. We do not need to kailangan mangutang dito, manghiram dito, just to have this and to have that. Maging kontento po tayo. Maging pleaser po tayo ng Panginoon. Because in pleasing God, then you will not please people. You will please God, magiging kontento ka so kung ano ang meron ka. You may not have house, but you have a complete family. You have a loving family. Tama po ba? Na kaiingitan mo ba yung mga laking bahay na ang pamilya ay hiwalay-hiwalay? O, what you have is a blessing from the Lord. Be contented with what you have kasi in time. No? Yung mga walang bahay, magkakaroon ng bahay because God is faithful. No? Pinagpipray nyo yan, ginagawa ng Lord ng paraan yan. Kinakailangan lang yung attitude ng pagiging greedy. Kinakailangan, eto, magkano ko nito, dapat meron ako nito kasi meron siya. Okay. Kapag the love of God is in you, ang iyong maging basihan at ang maging contentment is the love of God that is in you. Okay. Males yung magiging greedy. Hindi natin paghahangaran ng masama yung ating kapwa. Okay. Hindi tayo maiinggit sa kapwa natin. Amen po ba? And if so happen po, tandaan po natin, kung magkaroon man problema, tandaan po natin, God's love is the third party in our relational problem. Laging ang Panginoon dapat ang maging third party. Kapag tayo nagkakaroon ng problema relationally, it is God, the love of God in you, ang patuloy nakikilos para magkaroon ng magandang samahan, relasyon ang bawat isa. Let me have this example to you as a third-party solution na kung saan yung third-party God ang kumilos sa problemang ito. I know of a member na somehow ay sobra, talagang sumama ang loob sa pastor. Nagharap, nag-usap. Okay. And then, alongside sa pag-usap, panay pa rin ang kanyang, siya yung nanduduro sa pastor. Okay. Alongside sa palitan ng kanilang discourse, I can see yung humility na pinakita ng pastor. Sabi nga po ng James chapter 3 verse 13, by deeds done in the humility that comes from wisdom. The wisdom of the pastor is so much na hindi siya nag-retaliate at that time. Kahit pa yung nagsama ulit at may nakasuksok na baril yung kasama. Hindi ko kinakitaan ng negative emotion o nagalit. But what he did is that he asked for forgiveness. He asked for forgiveness. Umiiyak. He asked for forgiveness. Okay? And as the years go by, naging maayos na kanilang relasyon. But this time, yung parents nung party niyon ay kinuha na ng Lord pareho. But I see tinanong ko yung pastor, sabi ko, bakit hindi po kayo nagalit? Time. Kasi di ba, pagka dinuduro ka, pagkatao mo, paantedesi mo, mag-retaliate ka. Sabi niya, dahil siya ay mahal ng Panginoon. Namatay si Jesus para sa kanya. Ako rin. Ganon din ako. Sabi ng pastor. That in essence is one naging gabay ko rin in the ministry na pag sobra-sobra talaga may control. It is because of the love of God na nasa puso ng pastor. Okay. God is always the solution. God is always the third party. He will move.
in a very special way. Okay. Sa buhay po natin. Let me share it to you. Okay. This one that I will share to you is about testimony. At the same time, it relates how God moves in a very special way, no? Para maayos ang relasyon, para makita na ang Diyos ay kumikilos. It talks about my walk, my personal walk as a wife, no? Alam niyo lahat na I am a second wife. Okay? O sa kasasabi is madrasta, okay? Madrasta, okay. And alongside, kinasal kami ni Tito Ray, nakalimutan, no? November 19. Yun ang binanggit. November 19, 2016. And alongside, doon ka nalaman na kapag mag-asawa kayo, there are lots of challenges. There are lots of problems that will come out. Every now and then, may problemang nagsusulpot. Okay. And alongside, nagkaroon kami ng mga friction, nagkaroon ng animosity inside the family. And then on the 8th month of being husband and wife, I decided no, to leave the family. Okay? Nag-impake ng gamit ko nakalagay sa maleta yung gamit ko. I was supposed to go back to my family. Okay. That was on the 8th month ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Yung relational problem is so present, lagi nangyayari. Lagi na relational problem with him, with the kids. Sumusulpot. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko pala kaya. Okay? So, nag-impake ako ng damit ko at ready to leave the house. Okay? So, tinawag niya lahat ng mga anak, nag-usap. It did not stop. Hindi ako malis, but the problem hindi nag-stop. Meron pa rin problema nangyari. As we celebrate our 8th anniversary last November 19, 2024, as I look back all those things, I praise and thank God dahil yung love ng Lord, it might be sakit ka na, ito na naman, gustong-gusto mo na, but yung love ng Lord will always reminded me that time na mahimasmasan ako, maalala ko, eto yung mga binanggit ni Tito Ray, that time naligaw siya, gusto niya ganito, gusto niya mag-asawa, kasi kung bibig siya ng Lord, gusto niya na may pakita that He is a good husband. And I say, ayun, no. And the heart just spoken to me that ako ay maging asawa niya, but I know my purpose in life with Him. Okay. Alam ko yan, very clear yan sa akin. But along the way, syempre, yung mga tunay ngang mag-ina, pamilya, di ba, nagkakaroon ng mga relational problem, nag-aaway, tunay na mag-ina, tunay na pamilya. It happened to us. Okay. Maraming pagkakataon that our relation as a family is not good. May friction at laging merong hindi magandang nangyari inside the family. But as I look back, it is the love of God. Pare-pareho naman kami Kristiyano eh. It is the love of God that prevails. Okay. Before nung kasal ni Philip, nagkaroon na kami ng pag-usap that time. Sabi niya, tita, alam ko na yung mga nangyari sa atin in the past, nagpapasalamat ako sa Lord kasi akala ko before pa ng kasal niya,
ay hindi na mangyayari ito sa atin. I mean, yung pagiging somehow ay masayang pamilya. Okay? And I think also, nung bago siya ikasal, I was so happy then because nung in-approach siya ako na I would stand with Tito Ray as his parent during the wedding. And God moved in every way sa pagkakataon, maraming pagkakataon that experience the love of God ang naandun pumapagitna sa amin. Okay. And just last na pastor's appreciation, ito po yung message ni Philip. Okay. Sabi po niya dito, "Hi Tita Glo, good evening po. Sorry po, di kami nakapag-video greet sa inyo para sa pastor's appreciation. So in that case, we will just state our thanks naming family sa inyo through dito. First of all, we love you." Sarap basahin. Ang sarap basahin, ang sarap balik-balikan. At he always does it naman ngayon na nagsasabi siya ng we love you. Thank you for being always there. Being always active and being always caring. We know that it is not an easy task to be in your shoes. Balancing for being a wife, a pastor, and a mother. Okay? Tawagin ako mother, di ba? To a problematic big kids. Us. For me, that is also the realization na somehow in our relationship, meron silang part. Kaya nagkakaganon. It's an acceptance of the fact. We thank the Lord for you because you became a part of our family. It is not by accident or a twist of fate, but it is meant to be. We are meant to be a family. Thank you for everything, Tita Mama Glo. We love you. Kung babalikan ko po, kung wala yung love ng Lord na nag-e-emanate, maybe totally ay hindi na kami mag-asama dito rin ngayon. But because of the love of God, na patuloy na kumikilos in me, in Him, and the children, I know God. Andun siya, He is the third party. He is the third party. God's love in us conquers all. It is not yet true. But I know His love ang kumikilos para makarating kami dito at this point. When we were in Dubai last December 10 to January 11, kapag lagi siyang merong ipapakilala sa amin, we always address, sasabi niya, mga parents ko po. Okay. For me is something. Yung love ng Panginoon is more than enough. Ano man yung mga sigalos sa family, when we allow God to work, kikilos ang Panginoon. It is more than enough. Kasi yung pagmamahal ng Diyos is so much. He wants a happy family. He wants a relation that is pure. Hindi siya tarnish ng gawa ng kaaway. Maaaring marami sa atin ang may pinagdadaan din with the family na kung saan may problema kayo, your in-laws, in your parents. But allow God to move. Allow God to work. Kasi yung love ng God is more than enough to conquer everything. Sa mga pagkakataon, marahil na may nasaktan ka, this is my challenge to everybody. Maaari mo yung pagkakataon na nasaktan ka, na sa past, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, marami. I think this is the time for you to have that humingi ng kapatawaran for that person na nasaktan. Maaring wala siya dito. You have all the time
to go to that person and ask for forgiveness. Sapagkat ang nais ng Panginoon is for us to make amends. Ma-restore back yung relationship natin. Ayaw ng Lord na sira yung relasyon natin sa isa't isa. Okay. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 5:23 to 24, so if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Nais ng Panginoon na sa ating ginagawa, kung tayo nagbibigay ng serbisyo sa Kanya, kung tayo nagbibigay ng tithes and offering natin sa Kanya, Jesus wants that we need to be in the right relationship with the people around us. Sa mga tao na nasaktan mo o sinaktan ka, ang nais ng Panginoon is a good relationship. Kung may nasaktan ka man tao, na-release mo na ba yung forgiveness sa kanya? Or you keep the grudge within you? Hinahayaan mo siya? It is also the time that you release forgiveness for that person. I pray that the Lord will just allow you na maalala lahat ng mga taong to. Ang sabi ni Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. The word of God is so true. Kinakailangan na mas maging mabait tayo sa isa't isa, maging mas maunawain tayo sa isa't isa, mas maging malambot ang puso natin sa isa't isa, mas magpatawad tayo sa isa't isa, sapagkat kung papaano tayo pinatawad ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, that is the kind of love that conquers. Kaya ngayong umaga, piliin natin na maging mas mabuti tayo. Piliin natin na maging mas mabuti tayo. Piliin natin na ang Panginoon ay kumikilos sa puso ng bawat isa because that great love that you have received and the love of God that is in you, ang siya magiging susi to conquer everything. Mahirap magpatawad, but the love of God is in you. Pinatawad ka ng Panginoon. So this morning, allow us to have that time na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na ibalik ng Panginoon sa isipan mo, sa puso mo, lahat ng taong nasaktan mo. At the same time, yung mga nasaktan mo. And allow God to move sa puso mo. That the love of God in you will conquer that. Amen po ba? Okay. Let me pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, dakilang Diyos, for who you are in the life of each one of us. We thank you, God, for your great love. The love, Father, that had accepted us. The love that had forgiven us. The love that will continue to show us that our loving God ay lagi po namin kasama. Nagtuturo sa amin, nagko-correct sa amin. But you are the third party na kumikilos para maging maayos ang relasyon po namin sa isa't isa. And I pray, God, that whoever in our midst right now na merong hindi magandang relasyon, either in the family, sa kaibigan po, Panginoon, I pray, God, that the love that she received, Lord, ang gamitin niyo po, Panginoon, para ma-restore back that any relationship that had been ruined. Maraming salamat po, Panginoon. We know, God,
We know, God, that you are not yet through. Continue, Father, to restore relationship. Continue, Father, na buuin nyo ang mga pamilya na nagkakaroon ng problema. Buuin nyo ang samahan na mag-asawa, ang samahan na magkakapatid, ang samahan na magkakaibigan, ang samahan within the church, Father. Because your love is so great. Maraming salamat po, dakilan Diyos, sapagkat alam po namin na patuloy kayong kikilos sa buhay ng bawat isa. May your name be lifted up, O God, in our respective lives, because yun po ang nais yung Panginoon, that we may become like you. Every day, Father, maging dalangin po namin to be more like you. In our thoughts, in our action, maging katulad po namin kayo sa pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat po, dakilan Diyos. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo as we them lead us sa pag-awit ng song na To Be More Like You. Make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me want to. Oh Lord, I am willing to what you must do to make me like you, Lord. Please make me like you. Pwede po ba this time, lahat ng kalalakihan lang? Can you please sing that chorus? Lord, make me like you. Please make me like Do what you must do to make me like you. This time, all the ladies. Lord, make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me want to. Oh Lord, I am willing to what you must do to make me like you, Lord. Please make me like. For the last time all together, may this be our desire and our prayer. Lord, make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me want to. Oh Lord, I am willing to what you must do to make me like you, Lord. Please make me like you. Amen. We may all be seated po.
it's our tithes and offerings time. And thank you for your faithfulness po. Thank you. God knows your heart. God knows the amounts that you're giving. We are not checking on it. We are not, they are recording it, but we are not checking on it because it's between you and the Lord. Maging honorable po lahat ng ating gagawin. At sa mga bisita ho natin, ito ho ay natututunan ayon ho sa salita ng Diyos. Kung hindi niyo pa ho ito masyadong natututunan, we understand. But giving your 10% po out of your income ay nakasaad po yan sa Biblia. Pero syempre, sabi ng New Testament, bigay ka nga ng bigay ng tithes, hindi ka naman nagmamahal. Dapat wag mong kalimutan yung isa dun sa isa. Ayan. Okay po? So, I hope that you have already prepared it. Sige ho, tayo pumikit na pong lahat. Salamat ho, Panginoon Diyos. Yung mga anak na lagi hong tapat na nagbibigay po sa inyo. Salamat ho sa mga taong ginagamit mo for them to receive these amounts. Trabaho man, employer man, mga kaibigan man, mga nagla-love gift sa kanila, mga kamag-anak na nagpapadala, yung kanilang pensyon, ano man ho yun, Panginoon, thank you. Thank you for the honor, Lord, na maibalik po namin sa inyo yung karampatang para sa inyo. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat as we collect these offerings today. Thank you po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. If you notice that our ushers today are, the three of them are new ones. Yan. Ismailan nyo naman. As the offerings are being collected, ano ho ang pangalan ng tawag po, title ng series natin for the whole year? For the whole year. A Shalom Journey with God. Can you say that again? Shalom Journey with God. Again and again, we are explaining Shalom means completeness, wholeness, hindi lang basta peace. Okay? So, every Sunday, we tackle topics that will touch your whole being. That will touch your spirit, that will touch your heart, that will allow your mind to learn something new. At syempre ho, yung socio-emotional po, yung relationship po sa ibang tao. And last Sunday, Ate Esther talked about the love of God, which was dealing with our spirits. And today, Pastor Aglo touched on the socio-emotional aspect ng ating buhay. Ibig sabihin, dapat ang pag-ibig ng Diyos that conquers all ay nararamdaman. Nararamdaman. Because many of us, pag tinanong ko kayo, ang sasabihin nyo, mahal ko naman ang anak ko. Mahal ko naman ang asawa ko. Tama ba? Pag tinanong ko kayo, sasabihin nyo yan. Pero baka hindi nararamdaman. Paramdam nyo nga ho, pwede ba kung kamag-anak po yung katabi nyo, pwede nyo bang hawakan yung kamay niya na mahigpit sa tabi nyo ngayon? Paramdam nyo naman. Tapos lagyan nyo ng pera sa loob para mas lalong maramdaman. Pastora, nagsasuggest pa ng ganun eh. Kaya nagkakagulo eh. Hindi nga. Kasi pag nagsabi ka, kasi tatanong ka, mahal ko talaga yung mga anak ko. Pero pag kinakausap ka, hindi ka naman nakikinig, di ba? Nasa breakfast kayo, naging kayo ng naging lagi, sermon ng sermon. So hindi nila nararamdaman doon sa love language na alam nila. Alam niyo naman, iba-iba na ho ang edad ng ating mga tao sa paligid natin. You need to, no? Kailangan din mag-aral-aral ng psychology kung paano sila abutin. Okay? So yan ho yung gusto nating mangyari. So it calls for action. It calls for action. Ito hong topic natin, kailangan may action. After this po, gagawin po natin yan. Kapag may mga animosity ho sa bahay, sa pamilya,
tignan nyo na lang ho siya, tapos senyasan nyo ng hindi Illuminati yan wag na lang yan. Sabihin nyo na lang third party. Pag binanggit mo yung third party, nagkakaintindihan na kayo, si Lord yon. Para maalala nyo pareho na, nakatingin sa atin si Lord at nakikinig siya sa ating conversation. We need to listen to the third party. Okay? Ang hope ko nga, si Andy Eigenman tsaka si Philmar ay alam nyo, kung kilala lang nila si Lord, paglalaban nila yung pag-ibig nila, kahit anong mangyari. Ganon din naman sa ibang mga sitwasyon, may mga unfaithfulness din, pero pag pinaglaban, because commitment niyo yun sa Panginoon, pwede pa hong ma-restore yun. Okay? Ubiaan nyo na yung barda. Ay, hindi. Okay, hindi. Our preaching staff had a dinner. I posted it. We had a dinner. Very rare po namin magawa yun. Usually, pag nagmi-meeting may balitaktakan ng mga usapan dito sa church. Pero that day, we talked about our preaching. The way we preach, mali ba yung sinasabi? Bakit pa kami nag-overtime? So, we learned from one another. And that was also one of the love languages na gusto namin ding matutunan, that we can correct one another, we can learn from each other. At sinabi nila lahat ng diferensya ko. Kaya I admit them all. Tama kayo. Tama kayo. At ganun po, we corrected one another and nag-warningan tungkol sa mga red flags, tungkol sa kung ano yung mga sinasabi, baka napupunta na sa wrong doctrine. And it's good. It's a good sign that this family is a loving family at hindi ho ito naglalaglagan ng mga inggitan. Kung mag-iinggitan kami bilang preachers, hindi ako atin. Si Pastora kayo lang ang atin ko. Pag si hindi ako atin. Hindi ho ganun Hindi ganun. Kung kami nga nagsusuportahan sa isa't isa, dapat ganun din kayo. Ano po? Wala hong pinipili. Wala ho tayong clout dito. Kaya kami? Pastor Martin kami. Pastora Glo, walang ganun pa. We treasure one another because why? It's the love of God, it's the message from the Lord. Iba-iba lang ho ang channel. Don't you, do you think that Pastor Aglo's message today was, powerful? With the example that she had, na shinare sa atin. Okay. Kanina po, as I was singing sa first service sa likod, I was trying to look at the audience. I was teary-eyed because sabi ko, Lord, thank you. Kasi, we have this sama-sama, nagsasama-sama para magpalakasan and learning to love you more and just enjoying your presence, di ba? Tapos bigla ko naisip yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. Parang nag-grieve yung puso ko. Paano na lang sila? That they just live to exist. Parang survival na lang. Gigising, tatrabaho, magkakainan, magbabarkadahan, uuwi ng bahay. Minsan nga ayaw na umuwi ng bahay. And the life is so meaningless. Wala hong kahulugan talaga ang buhay nila. Kaya ang prayer ko sa Lord, mas marami pang tao na makita yung purpose nila. Why you saved them? Why you created them? At yun ho yung role natin ngayon, that as we go out dito sa pintuang ito, mararamdaman ng ibang taong katulad ng sinasabi ko, yung pag-ibig ng Panginoon. Imagine niyo every day that you are touching a person's life nung love ng Panginoon. Ilang tao ang magigising dun sa katotohanan at babalik sa Panginoon because of the love na ipapakita natin. Assignment ho natin yun ha. Okay po? And Love Month po. Marami pa rin hong singles na nandito na wala hong ka-Valentine. Tama po ba? Sana all. Ay, mali. Hindi, nagdadrama ako kasi kahapon, mag-isa lang ako sa bahay buong araw. I was doing things naman din. Pero nanonood ako ng I Left My Heart in Sorsogon. Ang galing umarte ni Heart tsaka ni Paulo Contis. Talagang nakakayak yung mga linyahan nila doon.
Parang sobrang sincere ba? Tapos, si Love Scout pa. Napanood ko yung huling episode. O di, yan, mga sumusunod sa ano ko Yan. Tapos, gabi na umuwi yung mga anak ko. Umuwi, tapos umalis uli. Ha? Dumating, umakyat, tapos umalis uli. Bye, ma. Parang ganun. Sabi ko, wala kayo sa bahay buong araw Nagdadrama ba? Parang naawa ko sa sarili ko. May mag-isa lang ako sa bahay. Parang nag-fast forward ako. Ganito ba magiging buhay ko pag tanda ko, pag retired na ako? Parang, Lord, sinyalis ba ito na mag-asawa na ako? Sabi ko kay Lord. Joke lang ho yun, Lord. Pero alam mo yung gano'n na bigla may moment na parang you feel loveless. Pero alam nyo, the love of the Lord is so sufficient. May asawa, walang asawa. May anak, walang anak. May pamilyang kasama dito, wala na. The love of the Lord is so enough. Bonus na lang ni Lord ang inyong asawa. Kaya pasalamatan niyo si Lord sa bonus. Kaya pengin bonus. Pasalamatan niyo ang Lord na meron pa kayong kasama sa buhay na nandyan sa tabi ninyo. Na mamahalin ninyo at magmamahal sa iyo habang kayo'y nabubuhay. Diba? Ngayon nyo na yan i-express, no? Ngayon na. Kaya ang February 14 will always be a complete, will always have shalom kahit February 14. Kaya sa mga loveless ng araw na yan, attend po kayo ng FSY. Yan, sa February 14. Gather lang tayo dito. Nakisali ako. Gather tayo, kako. Sige po tayo dito kayo lahat. Worship team. Go. Pakisabi po sa inyong katabi, Jesus loves you. Jesus loves you. Praise the Lord. Awitin natin muli. Sama-sama, nagpupuri, nananahan sa pag-ibig ng Panginoon ang bawat isa sa atin. O kay gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Ang lahat ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Ulitin po natin ang ginawa natin kanina sa mga nandito po kaninang praise and worship. Iikot po tayo, we will fellowship with each other. So yung mga kanina po na nakaikot na, so imit nyo naman po yung mga hindi nyo pa na-shake hands, na-hug, na-fist bump. Sige po, let's do it again. Sige po, ikot po kayo. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay. Sige po, ikot pa po kayo, huwag po kayong mahiya. Let's share our love. Let's express our love. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan.
ganahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Minsan pa po. O kay gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahal.